Magandang gabi mga masters. Bali ngayon po ay dalawang videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, dalawang videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2866 hanggang 2870. Bawat taon, ang Wuji Summit ang magiging pinakasikat na talakayan sa Yanjing. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng maraming kumpanya. Ipapakita ng business community at ng martial arts museum ang kanilang mga talento sa oras na ito. Gayunpaman, ang taong ito ay isang pagbubukod. Bagamat ang Wuji Summit ay napag-usapan ng may matinding sigasig, ang mga tao ay mas binibigyang pansin ang isang tao. Ang taong ito ay Aaron. Ang kanyang hitsura ay nakapagtataka at nagtaka sa hindi mabilang na mga tao kung bakit nagpadala ang pamilya Yang ng gayong talento sa Wuji Summit, at ito lamang ang nasa listahan ng pamilya Yang. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, ito ay isang ganap na nakalilito na sitwasyon. Sa paghusga mula sa mga nakaraang pagbisita ng pamilya Yang sa Wuji Summit, ang pamilya Yang ay magsasaayos ng hindi bababa sa 3 tao upang lumitaw, na maaaring ituring bilang isang karagdagang insurance at pagkakataon. Ngunit sa taong ito, inilagay ng pamilya Yang ang lahat ng kanilang kayamanan sa Aaron. Nangangahulugan ba ito na ang pamilya Yang ay may malaking tiwala sa kanya? Higit pa rito, nang malaman ng isang tao ang pagkakakilanlan ni Aaron, na siyang basurang young master ng pamilyang Han, nagdulot ito ng kaguluhan. Iniisip pa nga ng ilan na baka baliw si Yang Bin. Paano niya hahayaan ang isang pag-aaksaya ng pamilyang Han na dumalo sa Wuji Summit? Kaya ngayon ay maraming chismis. Hindi maaaring maging matandang tanga si Yang Bin. Paano makakadalo ang Aaron sa Wuji Summit para sa pamilya Yang? Ang Aaron ay hindi pinahahalagahan sa pamilyang Han. Sinasabi na nabubuhay siya tulad ng isang aso. Paano siya makakasama sa pamilya Yang? Maaari ba nating sabihin na tinalikuran na ni Yang Bin ang Wuji Summit, kaya naman gumawa siya ng napakayabang clown? Lagi nang binibigyang importansya ni Yang Bin ang Wuji Summit, at gugugol siya ng malaking pera para dito taon-taon. Hindi niya dapat basta-basta itong harapin. Marahil, ang batang ito na nagngangalang Aaron ay may kinalaman dito. Kakayahan. Kung talagang may kakayahan siya, paanong hindi siya muling magagamit ng pamilyahan? Ang lahat ng uri ng haka-haka at komento ay pumukaw sa pinakamainit na talakayan sa Yanjing. Bilang pasimuno ng insidenteng ito, hindi mapigilan ni Yang Bin ang mapangiti sa tuwing naririnig niyang may nagsasabing baliw siya o tanga. Habang pinapagalitan siya ngayon, mas magugulat siya. Ang pagganap ng Aaron sa Wuji Summit ay tuluyang magpapatahimik sa mga taong ito. Lao Tzu, napakaraming opinyon sa labas ngayon. Gusto mo bang makialam? Tinanong ni Yang Wanlin Yang Bin, ang ilang mga pangit na salita, kahit na siya ay halos hindi makinig wala sa oras na kamay upang ihinto, talagang hindi alam ang mga taong iyon ay mayroon pa ring sabihin kung ano ang hindi kasiya siyang mga salita. Umiling si Yang Bin at sinabing, hayaan mo silang magsabi. Kung mas gusto nilang makita ang mga biro ng pamilya ko, mas masakit ito sa hinaharap. Bukod dito, sa oras na ito, maaari nilang hukayin ang ilang mga taong nahulog sa balon, maaari mong imbestigahan kung ano ang sinabi ng mga tao. Oo, Lao Tzu, tumanggo si Yang Wanlin at sinabing, maglalabas ako ng isang maliit na libro para mag-imbak ng mga account, ngunit ang sinumang nagsabi ng masama tungkol sa pamilya Yang sa oras na ito ay kailangang makapasok sa blacklist, para kapag naalis na ang pamilya Yang, ang mga hadlang para sa kumpanya ng Feng Chen sa hinaharap, maaari silang magkaroon ng dahilan para gawin iyon. Bagamat ang kadahilanang ito ay malayong makuha, ito ay mas mahusay kaysa sa wala.
Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Yang ay hindi maaaring salakayin ang mga maliliit na kumpanya ng walang dahilan. Laozo, sa katunayan, may mga ganoong tao sa sarili nating pamilya. Tingnan mo, ano ang dapat nating gawin? Maingat na tanong ni Yang Wanlin. Sa loob ng pamilya Yang, maliban kina Yang Bin at Yang Wanlin, na naniniwala sa Aaron 100%, ang ibang mga tao ay may malaking pagdududa at kawalan ng tiwala tungkol dito. Pareho pa nga sila ng ideya sa mga nasa labas, iyon ay, medyo nalilito si Yang Bin. Kung hindi, paano sila makakagawa ng ganoong desisyon? It's all from your own family. Kumatok lang ng konti, hindi naman kailangan ng sobra-sobra. Total kailangan mo pa rin silang lumaban in the future. Sabi ni Yang Bin, gawin mo. Bagamat siya ang pinakakwalipikadong tao sa pamilya Yang na magmana ng posisyon ni Yang Bin, ito ay isang pahayag lamang pagkatapos ng lahat. Hindi kailanman sinabi ni Yang Bin na mamanahin niya ang posisyon sa kanya. Ngunit ngayon lang, sinabi ni Yang Bin ng napakalinaw. Laozo, alam ko na ang gagawin. Salamat sa payo mo. Tuwang-tuwang sabi ni Yang Wanlin. Walang iba, lumabas ka muna, sabi ni Yang Bin. Bumalik si Yang Wanlin sa opisina ni Yang Bin. Maaga pa ba? Tanong ni Yang Bin kay Song Yun sa likod niya. Ang ibig mong sabihin ay kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kahalili ni Yang Wanlin. Tanong ni Song Yun. Tumanggaw si Yang Bin at bumantong hininga. Ang dahilan kung bakit hindi ako sigurado tungkol dito ay dahil natatakot ako na ang mga kabataan ay masyadong pabago-bago at hindi kayang hawakan ang kanilang puso. Ngunit ngayon si Yang Wanlin lang ang makakaabot ng mas mabuting relasyon kay Aaron, kaya siya lang ang kwalipikadong umupo sa posisyon ko, kaya nasabi ko na lang. Natukoy mo na ang kakayahan ni Aaron, dahil natukoy ng kakayahan ni Aaron ang pagkakakilanlan ng kahalili ni Yang Wanlin. Masyadong delikado na gawin ito. Kung tutuusin, hindi sigurado kung si Yang Wanlin ay maaaring makipagkaibigan kay Aaron sa buong buhay niya. Nagpapaalala ng paraan si Song Yun. Hindi itinatanggi ni Yang Bin na aaminin niya na ang pagkakakilanlan ni Yang Wanlin ay talagang hindi mapaghihiwalay sa Aaron. Kahit sa kanyang pananaw, pagkamatay niya, kung nais ng pamilya Yang na patatagin ang posisyon nito sa Yanjing, dapat itong tulungan ng Aaron, dahil ang buong pamilya ng Yang, maliban sa kanya, ay walang ganoong kakayahan. Mahirap sabihin kung magsapalaran, ngunit pakiramdam ni Yang Bin ito lang ang magagawa niya, humanap ng oras. Sasabihin ko kay Yang Wanlin ng malinaw, ang Aaron ay mahalaga sa pamilya Yang, naniniwala akong maiintindihan niya kung paano, sabi ni Yang Bin. Si Song Yun ay kasama ni Yang Bin sa loob ng maraming dekada. Sa katunayan, naiintindihan niyang mabuti si Yang Bin at ang sitwasyon ng pamilya Yang. Ang paglitaw ng Aaron ay talagang nagdala ng magandang pagkakataon para sa pamilya Yang. Ang mga inapo ng pamilyang Yang ay dapat kumapit sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, si Aaron ay isang makapangyarihang tao ng Apocalypse, at siya ay 14 na taong gulang lamang ngayon. His future is limitless, hindi ko alam kung kailan mauunawaan ng Han family ang kapangyarihan ni Aaron. Sa oras na iyon, pagsisisihan ito ni Nangong Chenkyo. Nakangiting sabi ni Song Yun, sa kanyang opinyon, ito ay talagang isang malaking biro. Pinahahalagahan ni Nangong Chenkyo ang isang walang kwentang Hanjun. Tinuturing siya bilang kinabukasan ng pamilyang Han, at binabaliwala ang tunay na bituin ng bukas. Mas mabuti na huwag intindihin sa buong buhay mo, ang ganitong uri ng relasyon sa dugo ay hindi mapapantayan ng aking pamilyang Yang, relasyon sa dugo. Iniisip ni Yang Bin, ngunit minamaliit niya ang determinasyon ni Aaron. Matagal nang alam ni Aaron na ang dugo ng pamilyang Han na kanyang pinananatili ay hindi kinikilala ni Nangong Chenkyo, kaya ang kanyang damdamin para kay Nangong Chenkyo ay hindi naiiba sa mga nasa labas. Ang Aaron ay hindi kailanman maaaring maging malambot ang puso sa pamilyang Han dahil sa Nangong Chenkyo. Tandaan Aaron, sinabi ng isang mahabang panahon ang nakalipas, siya ay lumikha ng isa pang Han pamilya, na bibilang sa kanyang Han pamilya. Si Yang Fengqi ay kabilang sa nakababatang henerasyon ng pamilya Yang, at siya ang pinakakwalipikadong tao na makipagkumpetensya kay Yang Wanlin para sa posisyon ng ulo ng pamilya. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ito noon ay nakapag ang pagganap ni Yang Wanlin ay pagpapabuti at mas mahusay, si Yang Fengqi ay naging isang itim na tupa ng pamilya. Wala siyang ginawa kundi ang magpakatanga sa buong araw, kaya ngayon siya at si Yang Wanlin ay nagbukas ng malaking agwat, at sa mga mata ng posisyon ni Yang Bin, hindi rin magawang ikumpara kay Yang Wanlin.
Ngunit gayunpaman, hindi tinalikuran ni Yang Fengqi ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya, at sinubukan ang lahat ng paraan upang makuhang muli ang pagkilala ni Yang Bin. Sa kasamaang palad, ang kanyang maling pananampalataya ay hindi makapasok sa mga mata ni Yang Bin. Tungkol sa Wuji Summit na ito, maraming masamang pahayag laban sa pamilya Yang. Sa katunayan, lahat sila ay nanggaling sa kanya. Gusto niyang gawing gulo ito ng pamilya Yang. Kapag nagkagulo lang, magkakaroon siya ng pagkakataon na magpakitang muli. Habang iniisip ni Yang Fengqi kung paano haharapin ang sibil na alitan sa kanyang silid, biglang pumasok si Yang Wanlin nang hindi man lang kumakatok sa pinto. Yang Wanlin, anong ibig mong sabihin? Kwarto ko ito, hindi ka man lang kumatok sa pinto. Tumingin si Yang Fengqi kay Yang Wanlin na may masamang mukha. Nagkibit balikat si Yang Wanlin at sinabing, kailangan mo pa bang kumatok pagpasok mo sa kwarto mo? Nagngangalit si Yang Fengqi sa galit at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay napakasimple. Sa hinaharap, ang buong pamilya ng Yang ay magiging akin, at ikaw ay nakatira sa aking pamilya. Nakangiting sabi ni Yang Wanlin. Ang mga mata ni Yang Fengqi ay berde. Bagamat si Yang Wanlin ay mas malamang na maging padre de pamilya kaysa sa kanya ngayon, ang bagay na ito ay hindi pa natukoy isang araw, kaya't si Yang Wanlin ay hindi kwalipikadong magsabi nito. Yang Wanlin, hindi pa naaayos ang usaping ito. Masyado kang kumpiyansa. Hindi ka natatakot na mahulog sa aking mga kamay ang posisyon ng padre de pamilya. Magdudulot ba sa iyo ng kapahamakan sa hinaharap ang kawalan mo ng respeto ngayon? Sabi ni Yang Fengqi. Nakangiting umiling si Yang Wanlin at sinabing, Yang Fengqi, alam kong gusto mo akong makipag-away, pero pinag-iisipan mo ba talaga ito? Kwalipikado ka ba? At masasabi ko sa iyo na kalalabas ko lang, ng pag-aaral ng aking lolo ay napakalinaw na ang posisyon ng may-ari ng bahay ay akin. Tuldok, nanlaki ang mga mata ni Yang Fengqi. Paanong napakadali ni Lao Zo na magpasya ng isang mahalagang bagay, at sinabi lang kay Yang Wanlin. Gusto mo bang malaman kung bakit ako lumapit sa'yo? Sabi ni Yang Wanlin, showing off, ngunit hindi mo kailangang gawin iyon. Kung ang iyong mga ninuno ay hindi nagdaos ng pagpupulong ng pamilya at hindi binanggit ito sa pulong, hindi ikaw ang tunay na may-ari ng pamilya, sabi ni Yang Fengqi. Umiling si Yang Wanlin at sinabing, wala akong panahon para magpakitang gilas sa iyo. Nandito ako para balaan ka na kung kailangan mong manggulo, hindi ako magiging magalang sa iyo. Siya nga pala, ito hindi ang sinabi ko, kundi ang sinabi ng aking mga ninuno. Saglit na tumibok ang puso ni Yang Fengqi, at halatang nalilito ang kanyang mga mata. Nagpatuloy si Yang Wanlin, sa palagay mo ba ay hindi alam ni Lao Zo ang iyong ginawa? Ilan sa mga chismis na iyon mula sa labas ng mundo ang nagmumula sa iyong bibig. Alam ko ang lahat tungkol sa kanila. Panipi, ikaw. Hindi mo alam siraan mo ako. Sabi ni Yang Fengqi, sira ba? Alam mo, naparito lang ako para paalalahanan ka na iwasan mong mapaalis sa pamilya Yang. Sinabi rin sa akin ng lolo ko na i-record ko ang mga nagsasalita ng masama, para hindi na ako mag-aksaya ng oras sa iyo. Dahil doon, umalis si Yang Wanlin sa silid ni Yang Fengqi. Ang mukha ni Yang Fengqi ay mapatla, at maging ang kanyang mga binti ay medyo mahina. Akala niya ay nagtakpan siya ng mabuti, ngunit natuklasan siya ng kanyang mga ninuno. Hindi nito maiwasang maging desperado si Yang Fengqi. Kung alam ni Lao Zo ang kanyang ginawa sa kanyang likuran, hindi niya makukuha ang atensyon ni Lao Zo, at ang posisyon ng padre de pamilya ay magiging mas malayo at mas malayo sa kanya. Biglang nanlamig ang mga mata ni Yang Fengqi. Sa kanyang kasalukuyang posisyon sa isip ni Yang Bin, malinaw na imposibleng makipagkompetensya kay Yang Wanlin. Sa huli, ang tanging paraan ay para mamatay si Yang Wanlin. Tanging kapag namatay si Yang Wanlin maaari siyang mahulog sa posisyon ng ulo ng pamilya. Yang Wanlin, pinilit mo ako. Kasabay nito, pamilya Wang. Si Wang Lingqi, ang pinuno ng pamilyang Wang, ay pinag-iisipan din ang katotohanang nagpadala ang pamilya Yang ng Iron para lumaban. Hindi siya naniniwala sa mga chismis na si Yang Bin ay matanda na at nalilito at si Yang Bin ay baliw. Bilang kalaban ni Yang Bin sa loob ng ilang dekada, alam ni Wang Lingqi kung anong uri ng tao si Yang Bin, at binibigyan niya ng malaking kahalagahan ang Wuji Summit. Hinding-hindi niya magagawang pagtawanan ang ganitong bagay. Gayunpaman,
Ang Aaron ay talagang basura ng pamilyang Han, at mayroon lamang Aaron sa listahan ng pamilya Yang. Ito talaga ang dahilan kung bakit hindi malaman ni Wang Qilin kung bakit. Lolo, actually, nakilala ko si Aaron minsan. Alam ni Wang Li kung ano ang ikinababahala ni Wang Lingqi. Naalala niya na noong nakilala niya si Yang Wanlin sa Mulan Sea noong huling pagkakataon, nakilala niya si Aaron. Noong panahong iyon, gusto ni Yang Wanlin na magpakita si Aaron para sa kanya, ngunit hindi niya tinawanan si Wang Li. Siyempre, hindi alam ni Wang Li na ang taong nakilala niya noong gabing iyon ay hindi si Aaron, ngunit ang basura ni Han Jun. Kung hindi, ito ay isa pang katapusan. Oh, nakikinig sa mga salita ni Wang Li, naging interesado si Wang Lingqi at nagtanong, sa iyong palagay, anong uri ng tao si Aaron? Hindi masyadong ginagamit ang salitang, basura, para ilarawan siya. Sinabi ni Wang Li kay Wang Lingqi kung ano ang nangyari, gabing maingat. Matapos makinig kay Wang Lingqi, mas nagulat siya. Paano kaya nilalagay ni Yang Bin sa basura ang ganoong mahalagang bagay? Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ni Wang Lingqi, medyo kakaiba pa rin. Hindi mo ito basta-basta. Mas mabuting magtanong ka tungkol sa Aaron. Mas mabuting alamin ang lahat ng mga kadahilanan. Gusto kong malaman kung anong uri ng gamot na binibenta ni Yang Bin sa kanyang lung. Lolo, susuko na ba si Yang Bin? Kung tutuusin, sa nakalipas na 2 taon, hindi maganda ang performance ng pamilya Yang sa Wuji Summit. Marahil ay tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, hula ni Wang Li. Walang pag-aalinlangan na umiling si Wang Lingqi at sinabing, gaano katigas ang ulo ni Yang Bin. Wala pang nakakaalam sa Yanjing kundi ako na susuko na siya at tatanggapin ang buhay niya. Hinding-hindi niya gagawin ito hanggang sa mamatay siya. Ang matandang ito ay kailangang maghanda ng daan para sa kinabukasan ng pamilya Yang. Hindi nang ahas si Wang Li na pabulaanan si Wang Lingqi. Bagamat inaakala niyang magbabago ang mga tao, matatanggap lang niya iyon. Lolo, titingnan ko kung maaari pa akong maghukay ng iba pang mga palatandaan. Sabi ni Wang Li, tara na. Mas mabuting imbestigahan ang lahat ng nangyari sa Aaron kamakailan. Simula sa pamilyang Yao, narinig ko na sa pagtitipon ng Chamber of Commerce, ang pamilya Yao ay lumayo para sa Aaron. Sa tingin ko ay may kinalaman ang pamilya Yao sa Aaron, sabi ni Wang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!